Tapos naghanda ng makipagbasag ulo ang Straw Hat laban sa mga captains ng Marines, pero biglang nawala si Sanji kaya nainis si Zoro dahil naglamyarda raw ito. Pinangunahan ng swordsman at sinabing hindi nila hahayaang makuha si Robin habang ang ating mga hot chicks ay handa na ring lumaban. Nagumpisa ng sumugod ang mga Marines kaya mabilis nang umaksyon si Franky at pinaputukan ang mga ito. Tapos sinundan din ito ni Zoro na walang pake kung Marine captains ang mga kaharap. Pumalag na rin si Usopp at tumira ng Splitting Star na nagpasabog sa mga kalaban. Pero gumante na rin ang putok ang mga Marines at pinuntirya ang cyborg, ngunit walang silbi, kaya binawian sila ng putok ng kanyon. Tapos ginamit ni Franky ang strong right para hawakan ang hambog na nagpapaputok sa kanya sa kahinampas. Samantala inatake si Usopp ng isang swordsman, nagigil siyang hinahataw, kaya sinasangga niya ito at sinabing si Zoro dapat ang labanan nito dahil hindi siya swordsman. Tapos kanya ito ginamitan ng forbidden trick at saka pinasabugan sa face. Samantala hinarap ni Zoro si Damulag na may giant palakol. Tapos inatake si Zoro gamit ang isang kamay na akala mo ay singgaan lang ng espada ang broad axe. Pero malakas rin si Zoro at nagagawang depensahan ang bigat ng palakol. Kaya nagpaikot-ikot ang marino na akala mo ay si Balmond na dinipensahan ng ating bida, sabay counter ng kanyang onigiri, kaya tumilapon si Damulag. Samantala sinugod na sila Nami kaya mabilis na umatake ang navigator ng kanyang thunder charge, kaya nakuryente ang mga marino at medyo natusta ang mga ito. Tapos sinundan ng dalaga ng Thunderbolt na tumusta sa karamihan ng mga Marines, pero hindi pa huhuli si Robin at ginamitan ng clutch ang mga Marines na aatake sa navigator kaya nagbagsakan ang mga ito. Samantala patuloy ang laban nila Luffy at Orochi at patuloy si Strawboy sa pagpapakawala ng mga suntok pero walang hirap itong dinidepensahan ng pusakal. Kaya pinahaba ni Luffy ang kanyang paa at ginamit ang Jet Hammer, pero tumalon ang agent at nagpaulan ng Tempest Kick. Tapos sinabayan naman ito ni Luffy ng Gamgam Gatling pero matindi ang shave technique ng CP9 at hindi matamaan ang pusakal. Kaya nag-teleport si Luffy at nilapitan ang agent at sinipa pero hindi tumama. Dahil mabilis ang pusa na nakapunta sa kanyang likod at umatake ng shockwave, kaya muling yumanig ang buong pagkatao ni Strawboy at tumalsik ito. Pero muling bumangon ang ating bida subalit nanlambot ito at muling natumba dahil sa natamong atake kay Orochi. Tapos nakita ni Usopp ang sitwasyon ng tropa, kaya nakita ni Zoro ang pag-aalala ni Longnose. Sinigaw ni Usopp ang pangalan ni Luffy at kanya itong pinapatayo, kaya napatingin ang captain na nakabulagta. Nagtaka si Strawboy kung ano ang ginagawa ron ni Longnose kasi akala niya ay hindi ito sumama. Tinawag ni Usopp si Orochi na pusang gala at sinabi na mula ngayon ay siya na ang kalaban nito. Kaya napiko ng agent at pupuntahan na si Longnose pero pinigilan ito ni Luffy dahil siya raw ang kalaban nito. Subalit sagot ni Orochi na talo na raw ang ating bida, kaya wala na itong pake sa kanya. Tapos sinabi niya na tatapusin na lang niya ang mga natitirang Straw Hat. Muling hinamon ni Usopp ang pusakal kaya pinatahimik ito ni Luffy pero sagot ni Longnose na tumayo raw ang ating bida at muling lumaban. Kesa pinag-aalala sila ni Strawboy dahil mukha na itong mamamatay. Kaya pinilit bumangon ng ating bida at hindi inaasahan ng agent na magagawang makatayo ni Luffy na kinatuwa ni Usopp. Muling lumakas ang loob ni Strawboy at sinabing hindi raw siya titigil hanggang matalo si Orochi kaya nagpalaki ng katawan ang pusakal at sinabing tatapusin na niya ang ating bida sa isang atake. Tapos mabilis na umatake ang agent na sinabayan ni Luffy, tapos parehas silang nag-step back at mabilis na sumugod si Orochi at nagpalitan sila ng mabibilis na suntok. Habang sila Nami at Robin ay napalibutan na ng mga marino pero nagulat ang mga Marines dahil meron na namang Thundercloud na nagbabadya. Maghihiwa-hiwalay sana sila pero pinagtripan sila ni Robin at sinampal tapos nagbato ng kidlat si Nami kaya bumagsak ang malakas na Thunderbolt sa mga kalaban na kinatusta nila. Samantala pinasok ni Sanji ang operating room ng Gate of Justice. Nang dumating ang mga Marines at agad itong inatake ni Usopp. Pero may abilidad din pala ang mga ito na tulad ng sa CP9. Habang sila Luffy at Orochi ay patuloy ang bakbakan. Hindi matamaan ni Usopp ang mga kalaban kaya napaupo ito nang hinataw siya ng mga Marine Captain. Pero swerteng tumama sa kalaban ang attack ni Orochi na Tempest Kick at naligtas si Longnose na inakala ni Usopp na kagagawan niya. Habang si Franky ay kalaban ang taong bulitas at hindi niya alam kung paano ito aatakihin dahil nag-transform sa malikiit na bola. Tinulungan siya ni Zoro at malas ng kalaban. Dahil nasapo ni Bikini Boy ay ulo ng marino, kaya ginawa niya itong bala ng kanyon at pinaputok sa barko. Habang sila Nami at Robin ay hinahabol pero pumalag ang archaeologist at binalian ang mga marino. Hinamon si Zoro ng isang marine at umatake ito ng walang armas tapos sinapo ang espada ng swordsman. Ngunit mabilis na naging kalawang ang espada, dahil si Rustyman pala ito. Kaya nagulat ang ating bida at tinago niya ang kanyang espada dahil wala itong silbi sa kalaban. Tapos pumulot ng espada ng mga marino para tignan ang kakayahan ng kalaban. At nang mahawakan siya nito ay nangalawang din ang kanyang braso at hindi siya makagalaw. Nang pinasabog ni Usopp si Rustyman kaya nakaligtas si Zoro sa malakas na Marine Captain. Samantala sumugod si Orochi at ginamitan ito ng jet pistol ng ating bida, kaya napaatras ang pusakal pero napaluwa ng dugo si Luffy dahil nasa limit na siya. Muling sumugod si Orochi at mabilis na iniwasan ang jet pistol tapos akmang gagamitin ang forbidden technique ay umatras si Strawboy.
Subalit ginamit ng pusakal ang kanyang buntot para hawakan ang ating bida at muling pinakawalan ang shockwave. Muling yumanig sa buong pagkatao ni Lupi at winasak nito ang pader. Tapos binitiwan ni Lucci si Strawboy sa pag-aakalang tapos na ang laban pero nanatiling nakatayo ang ating bida. Kahit hirap na siya ay sinubukan niyang maging Super Saiyan. Kaya nagulat na lang ang agent na kinaya ni Lupi na manatiling nakatayo. Nainis na si Lucci pero seryoso lang si Strawboy at nagpakawala ng suntok ang ating bida at hindi nagkaroon ng oras ang pusakal na makailag sa napakaraming suntok. Kaya sinapon niya ang gamgam-gatling ng ating bida na mas pinabilis dahil sa second gear. Hanggang sa pumakat na sa pader ang agent ay hindi ito tinigilan ni Lupi at mas lalo pa niyang pinatindi ang kanyang pagsuntok. Natigilan lang si Strawboy ng tuluyan nang mawasak ang pader at kasama si Lucci na nawasak nito. Kaya gulat na gulat ang lahat nang makita ang nangyari at binroadcast na ang CP9 agent na si Rob Lucci ay nakabulagta na. Tapos natuwa ang Straw Hat dahil nagawang talunin ng kanilang kapten ang pusakal na CP9. Habang si Lupi ay nakahiga at sinabing sama-sama silang babalik nila Robin. Kaya naiyak ang archaeologist at sumang-ayon. Bulagta si Lucci kaya hindi makapaniwala ang mga Marines. Tapos sa speaker ay sumisigaw ang Frankie family gamit ang transponded snail. Habang si Usopp ay may naririnig na boses na hindi niya alam kung saan nanggaling. Nagawa palang makaligtas ng alyansa sa pagpapasabog sa kanila dahil tumalon sila sa bangin at kumapit sa lubid ni Polly at ang lahat ay nakaligtas. Kaya tuwang-tuwa si Frankie nang malaman ito pero sinamantala ito ng mga marino at inatake ang cyborg na mabilis na nadipensahan. Tapos mas lalong lumakas ang loob ng Straw Hat at pinataob ang mga Marines para makapagplanong tumakas. Narinig nila nang ma-announce na hindi gumagalaw si Strawboy kaya nag-alala ang Straw Hat kaya tinawag ito ni Usopp at sinabing patalsikin nito ang sarili. Pero sagot ng captain na hindi siya makagalaw. Nang pinasabog ng mga Marines ang ninakaw na barko para sa pagtakas ng Straw Hat kaya namoblema sila kung paano na sila tatakas dahil wala na silang masasakyan. Nagawa naman iligtas ni Sanji ang Maglola at si Chopper tapos inumpisahan ng pasabugin ang tulay kaya tinakbo ni Sanji ang lahat. Mukhang walang pakialam ang gobyerno kung madamay man pati ang mga Marine sa pagsabog. Hanggang sa tuluyang nawasak ang tulay at napalibutan na ang Straw Hat tapos pinag-utos na pasabugin si Luffy na hindi makagalaw sa kanyang pwesto. Kaya nag-aalala na ang lahat sa mga nangyayari kasi mukhang hopeless na. Pinipilit ng lahat na gumalaw ang captain pero hindi talaga kayang gumalaw. Nang may marinig ulit si Usopp na tumatawag sa kanila at sinabi niya kay Frankie na may naririnig siyang boses. Hanggang pati ang ibang Straw Hat ay narinig na rin ito, kaya naiyak si Usopp dahil ito ang isa pa nilang miyembro na si Mary at pinapatalon sila sa dagat. Tapos kinumpirma pa ito ni Chopper kaya ginamit ni Robin ang kanyang mga kamay at pinagulong si Luffy at tinapon sa dagat. Sabay-sabay nilang sinundan ang kanilang captain sa pagtalon kaya nagtaka ang mga Marines dahil nasisiraan na ang Straw Hat. Tapos naroon nga si Mary na naghihintay sa kanila para iligtas. Nakita ng isang Marine ang barko ng Straw Hat kaya nagtataka sila kung paano sila nalusutan ito. Pag-akyat ni Sanji ay nagtaka ito dahil wala naman nag-drive sa barko, kaya sinabi sa mga kasama na may nagbaba ng lubid pero wala namang tao. Tapos dumating na rin ang ibang Straw Hat na parehas din ang naging reaksyon. Nagpapasalamat si Luffy nang pinatahimik ito ni Robin tapos tumayo ang Hatchix at nagpasalamat ng lubusan sa mga tunay na tropa. Kaya masayang umiti ang lahat sa archaeologist at sinabing maliit na bagay. Pero sabi ni Zoro na mamaya na pag-usapan yun at tumakas muna sila, kaya inaway ito nila Sanji dahil panira ng moment. Hanggang sa nakagalaw na si Chopper, kaya nilak nito ang hambog na swordsman. Natawa na lang si Robin at nag-aya na si Nami na tumakas subalit kontra bida talaga si Spandam at pinag-utos na pasabugin ang Going Merry. Kaya medyo nabahala ang Straw Hat dahil malapit lang ang kanilang barko. Pinaputukan sila ng mga marino tapos tinamaan ang isang marine battleship kaya natumba ang barko at nadamay ang katabi nitong battleship. Dagdag pa sa problema na nagsasara ang Gate of Justice sa hindi nila alam na dahilan kaya nagpanik ang mga marino. Ito pala ay kagagawa ni Sanji dahil alam niya na mahihirapan silang makatakas kung tapang lang ang pairalin. Ginamit niya ang kanyang brain at pinakilaman ang control room ng Gate of Justice. Kaya napahanga sa kanya ang Straw Hat pero problema pa rin na pinaliligiran sila. Sabi ni Nami na siya na ang bahala at inutusan niya ang mga kasama sa gagawin. Muli silang pinaputukan ng kanyon ng mga Marines at sama-sama silang pumalag sa mga kalaban at piprotektahan ang Going Merry. Habang si Chopper ay tinutulungan si Nami sa paghahanap ng butas para makatakas. Samantala naiinis na si Spandam dahil walang tumatama sa kanilang kanyon. Sabi ni Luffy na gusto niyang tumulong kaya nang magpaputok ang mga marino ay ginawa nilang pangsapo ang captain ng mga cannonball at hinagis pabalik sa mga Marines. Kaya isa na naman barko ng mga marino ang nawasak pero nagalit naman si Usopp dahil wala raw puso ang dalawa na tuwang-tuwa sa ginawa. Samantala nakaisip na ng plano si Nami at inutos na kay Chopper ang dapat gawin. At sinasabayan nila ang agos ng whirlpool kaya hindi sila matamaan ng kanyon. Nagwawala na si Spandam nang hinarap ito ni Robin at ginamit bang kanyang flume ability at nagpalabas ng kamay sa katawan ng hambog na
Chief. Pinatahimik ito ni Robin dahil na nakakairita na ang ingay ng kalaban habang binabali ang likod ni Spandam. Sobrang bad trip ng archaeologist sa mga ginawa ng hambog na Chief, kaya binigyan niya ito ng gintong aral na hindi makakalimutan ni Spandam. Pagkatapos nito ay naghanda na si Frankie para gawin ang epic move na magpapatakas sa kanila. Ginamit niya ang air blaster na nagpalipad sa Going Merry. Kaya sumuko na ang mga marino sa paghabol sa Straw Hat. Tapos nagpaputok pa si Usopp ng kanyang smoke screen, kaya tuluyan ng na-lost sight ang mga marines at nagawang maglanding ng maayos ng Straw Hat. Habang ang alyansa ay nakagawa ng kanilang paraan para makatakas gamit ang sea train. Tapos na-report ng mga marines kay Aokiji na nakatakas ang Straw Hat at si Robin pero balak pa rin nilang habulin. Pero sabi ng Admiral na wag na lang at tangapin na lang raw nila ang malinaw na talo sila sa laban na yon. Habang si Luffy ay naupo na sa kanyang captain seat habang nagpapasalamat sa Going Merry at ang mga kasama ay pinapanood ang kanilang captain. Tapos diniklara ng kanilang captain ang kanilang pagkapanalo sa laban na yon. Samantala nang makabawi ng lakas si Luffy ay hinanap nito si Usopp. Kaya sinabihan ni Sanji si Longnose pero nahihiya raw itong harapin ang captain. Hanggang sa tinanong na ni Strawboy at Chopper si Usopp na nagtatago sa maskara ni Sniper King. At saka ito sumagot na umalis na raw si Usopp kaya nainis ang dalawang idiot. Samantala nagtataka pa rin si Nami kung sino ang nag-navigate ng Going Merry pero pare-pareha silang walang ideya. Dagdag pa ang boses na narinig nila kaya sinabi ng captain na si Merion. Nang dumating ang Galila Company at tuwang-tuwa ang mga ito nang makita ang Straw Hat. Napahanga naman si Iceberg sa paglampaso ng mga pirata sa world government. Nang biglang nahati ang Merry na kanilang pinag-alala, kaya humingi sila ng tulong sa Galila para ayusin ang barko. Pero sabi ni Iceberg na kailangan na nilang pagpahingahin ang barko dahil nasa limit na ito. Bukod pa ron ay kanyang inayos ang barko pagkatapos ng Aqua Laguna. Tapos naglayag mag-isa ang Going Merry sa karagatan dahil gusto nitong tulungan ang Straw Hat sa huling pagkakataon. Kaya nag-decide na ang lahat na mamaalam na sa kanilang barko. Nagpasalamat sila at nag-alay ng parting words sa Going Merry tapos saka ito sinilaban. Tapos bumagsak ang snow na mas nagpalungkot ng tagpo at naiyak na ang Straw Hat. Nang tuluyan nang nagliyab ang barko, tapos biglang nagsalita si Merry para magpaalam sa kanila, kaya tuluyan na akong naiyak kasama ang Straw Hat. Tapos kahit ang mga shipwright ay narinig ang boses na kinakausap ang Straw Hat. Sumagot si Luffy at humingi ng tawad dahil hindi nila ito naalagaan at muling nagpasalamat sa kanilang barko. Pero ayos lang raw yon kay Merry kasi naging masaya siya sa kanilang paglalakbay kasama ang kanyang mga minamahal na tropa. Kaya tuluyan nang nagpaalam ang lahat sa kanilang karabel. To see more, just press the subscribe button to be notified by YouTube.